Ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda sa mga biyahero ng agricultural products para hindi tumaas ang presyo ng mga produkto sa mga palengke. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian! Yes, Jeff, pinalampag ng Malacanang ang mga national agencies at local government units na bilisan ang pag-ayuda sa mga food truckers para mapakinabangan ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mababang toll at port fee. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kailangan mapabilis ang accreditation sa food lane program ng Department of Agriculture dahil sa kasalukuyan, nasa mahigit 1,000 pa lamang ang rehistradong trucks na malayo sa target na mahigit 3,000 truckers na dati nang nakahirehistro at hinihikayat na ngayong mag-renew. Sa taya ng pamahalaan, aabot sa 150 hanggang 165 million pesos ang matitipid ng transport sector kada buwan kung masusulit ang toll-free privilege. Ipinaalala ni Recto na dapat nang itigil ang mga polis at LGU ang checkpoint sa mga food truck, lalo na ngayong kasagsagan ng anihan dahil mahalagaan niyang mapabilis ang biyahe ng mga produktong madaling masira para hindi masayang at agad makarating sa merkado. Nauna nang ibinaba sa piso ang terminal fee ng mga roro mula sa dating singil na umaabot hanggang 500 piso. Sa ngayon, tinatayang nasa 5 piso hanggang 7 piso kada kilo ang nadadagdag sa presyo ng pagkain dahil sa transport cost na target sanang bawasan ng administrasyon. Samantala, Jeff, sa kapapasok lamang na balita, kinumpirma ng Malacanang na mayroong pagbabago sa liderato ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kung saan tanggal na sa pwesto si retired General Carlito Galvez Jr. Hindi pa binabanggit ng Malacanang kung sino ang papalit kay Galvez bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores!